Magandang umaga po sa inyong lahat. Kapitan Tiago nandito ulit, nagbabalik, upang aking magbigay ng saloobin patungkol dito sa dalawang nagbabanggang higante sa social media na si Aura Briguela at saka si Sir Jack Argota. So, simulan natin, no? Ano ba yung mga nangyari dito? So, si Aura ay gumraduate ng senior high, no? It's July 14, 2025. So, pinost ito ng ABS-CBN News at gumamit sila ng her bilang pronoun. So, bilang respeto sa gender identity ni Aura bilang trans woman. At saka, syempre, gusto ni Aura na i-identify siya o tawagin siya na as she and trans. So, ABS, being known for a big network, of course, they will respect that. Okay? Wala namang problema. Hanggang sa, eto na. Eto na, mga kabayan, kabatas. Nagkomento si Sir Jack Argota. At eto ang sinabi niya. Okay? Quote unquote, anong her? Good luck, bro. Tapos, hindi lang yon, meron pang kasunod. Sinundan niya ng pabiro na baka Hercules ka. Medyo kumbaga, parang nakakaasar, di ba? No, kahit siguro sino, maasar ka di ba? So, ayun, yung simpleng reaction video ni reaction video or reaction post ni ni Sir Jack mabilis na kumala, no? Maraming netizen na nagalit, no? Siyempre karamihan ng nagalit, alam niyo na kung sino. It's LGBTQIA+++. So ayan, then day 3, okay, ang reaction ng netizen. Ito yan. Nagsimula ng batikusin si Sir Jack online. Okay? Marami ang nagsabing dapat igalang ang gender identity ni Aura. So, tinatawag siya na insensitive at disrespectful sa gang o sa grupo o sa anong tawag dito yung makabago? Pulutong ng mga bading. Di ba? Which is, I think, they have the rights to explain din man o ilabas ang kanila sa loobin. Di ba? So, day 4. Ito ang sagot mula sa kampo ni Aura. So, naglabas ng sagot ang admin ng page ni Aura. Sabi nila, hindi tama ang biro ni Sir Jack. Lalo na sa panahon ngayon na dapat mas inclusive at respectful tayo. Diba? Ayan. Very professional. No doubt. No question. Day 5, patuloy ang diskusyon online. So, hindi pa rin natatapos ang issue. Maraming mga tao nagpo-post ng kanilang opinion. Yung iba dumipensa kay Sir Jack, pero karamihan ay kumampi kay Aura. So, ano ibig sabihin? Mukhang dihado ang ating bata na si Sir Jack. So, before pala that, no, isa sa mga komento, dapat ang manahimik daw pala si Sir Jack. Kasi siya ang may hiwa sa labi. So, ito, iba na to, no? Tinitira na physically yung disability ni Jack Argota. Kumbaga, personal na. So, yun, sa huli, ang nangyari dyan, no, ang simpleng komento lang sana na nauwi sa malaking usapan tungkol sa respeto, gender identity, at pagiging responsable online. No? Ang laki ng kaguluhan, di ba? So, ano masasabi nyo dito? Just comment down below at huwag kalimutan i-like and subscribe. So, ayan, no? So, ito, magbibigay ako ng aking diskusyon dyan, no? Ang aking argumento. Unang-una, may batas ba tayo na, I mean,
may batas ba tayo na pilitin si Sir Jack na ipilit na dapat sabihin sa kanya na ang pronoun ni Aura ay she or her? Palagay ko wala di ba? Pero out of respect, di ba? Dapat hindi na lang siya nag-comment. Palagay ko medyo insensitive si Jack. At sa isang banda rin naman, alam niyo mga kabayan, mga kabatas. Ang isa ko lang nakikita dito, hindi mo rin pwede maipilit kay Sir Jack na tawagin siyang she. Unang-una, wala tayong batas. Pangalawa, baka hindi pa kami sanay, no? Siguro yung sinasabi niyong pronoun na yan, hindi pa napapanahon, no? Kasi konti pa lang ang nakakaalam niyan di ba? Gaya ko, medyo nalilito pa rin ako kung ano ang tamang i-address sa mga bading, di ba? Kasi may mga bading na mukhang lalaki. So, ano ba, kami ba ang mag-a-adjust lagi? Kami ba ang dapat makikiramdam sa inyo? Di ba? Hindi namin alam. Kami rin, nalilito. So, just continue to educate us. Walang problema doon. Lagi nyong bakit deserve nyo tawaging she or her. Di ba? Hindi naman kasi pwede na kayo, matagal na kayo sa mundo ng mga kabadingan. Kami hindi. We just bilang ordinaryong tao, we just go to our work, uuwi. Diba? Hindi namin alam ang mundo ng mga bading. So, medyo rin sana, hindi rin sana kayo hypersensitive. Yan, diba? Kasi kung masyado kayong hypersensitive sa mga bawat ganyan, dapat you respond with sa mga taong hindi pa nakakaalam na with manners, di ba? Nagkamali si Sir Jack. Okay, fine. Medyo offensive. Okay. Pero tama ba na offensive din ang tira nyo laban kay Sir Jack? So, yun, boom. Talagang walang patutunguhan yan kung hindi talaga aakyat sa korte. So, iyan, gaya niyan, nagsasabi na si Sir Jack na magdedemanda. No? So, magfa-file na siya ng case. So, may nasolve ba sa problema nyo? Diba? Wala. Palagay ko hindi nasolve ang problema. Hindi nyo kami na-educate hindi nyo na-educate yung mga karaniwang Juan na dapat ang tawag pala sa inyo out of respect is she or her. Diba? Yung pronoun na gusto nyo. Yun lang pinupunto ko rito. Diba? Gaya niyan, si Sir Jack, medyo maangas din pala to. Gaya niyan, ewan ko kung fake news yan, pero ayan, diba? May pangpagawa ka ng pero wala kang pambayad sa lawyer. I'm not sure if it comes from Sir Jack, if it comes from him naman, or her. Kasi pwede ka magkamali unintentionally, di ba? Saan tayo lulugar dito? Parang simpleng gender lang. Kasi kami, nung bata kami, dalawa lang talaga ang gender she and he lang talaga. Kahit bakla ka, he pa rin. Tomboy ka, she pa rin ang address. Wala kaming problema nun sa gender. So, yan ang sinasabi ko. Educate us. Ano ba ang inyong pinaglalaban? Diba? Dapat muna ma-convince nyo ang mga tao. Hindi lang yung sa circle ninyo. Diba? Kasi kayo-kayo lang nakakaalam. Pagka sa circle nyo, circle of friends nyo, yung mga nakakaalam, yung mga ABS, sa inyong gathering, magtawagan kayo kahit anong gusto nyo, di ba? Pero kami bilang hindi naman nasa circle nyo na sinasabi ko nga, may kanya-kanya kaming buhay, work, family, uuwi, di ba? Bakit kami parang mag-a-adjust pa sa inyo? Kasi nakakatakot
na baka kung saan humantong ang pagpamper kung ano ang gusto nyong itawag sa inyo. So, ayun, yun ay para sa ating mga LGBTQIAA++, no? Pero sa ano naman, kay Sir Jack, so, yun lang, no? Biruin mo sa simpleng komento lang. No? Simple lang sana ang komento, pero nauwi sa malaking usapan tungkol sa respeto, gender identity, at pagiging responsable online. So, pareho may mali, di ba? So, kayo mga kabayan, ano masasabi nyo rito, no? Baka may hindi pa ako natatakel, ating pag-usapan yan. I-comment down below nyo kung ano ang inyong salooban tungkol dito sa dalawang sabi nga nila parang LGBTQ versus PWD, no? So gumagrabe na, nagiging na to, insultuhan na. Hindi na natin nakukuha yung tamang konteksto ng bawat isa. So, ayun. Hanggang dito na lang po. Sana maayos pa etong mga usapin na to, no? Hindi pa lalong lumawak o lumaki. Maraming salamat po sa inyo. Muli, ako si Captain Tiago.